Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sila ay parehong lumalaban para sa bansa. Walang hinto ang paglaban ni Leni para sa mga mahihirap. Si Risa naman ay walang takot na truth warrior. Ako, katatapos ko rin lang itong i-discuss. Sabi ko, wag na nating palakihin. Hindi naman nag-aaway si Leni at Risa eh. Wala namang issue yung dalaw, di ba? Parang tayo pa yung supporters ng Hindi, sabi ko kanina, tapusin na natin tong talakayan ko. Anyway, mamaya pag-usapan namin to ni Sec Ronald. Ikaw, Nal, anong masasabi mo doon? Well, natural naman na mayroong dynamics. Dahil lahat sila ay may plano for 2028. Di ba? At hindi pa na-desenyo yung proseso paano sila mag-unite. Kaya aasahan mo yung ganyang klaseng dynamics. Nagkaroon din ng ganyang dynamics in the past over the Chis Escudero Senate presidency, kung maalala mo, attorney. Kaya may ganong klaseng dynamics, di ba? Si Bam at si Kiko bumoto kay Chis Escudero, si Risa hindi bumoto. Diba? Pero ngayon, magkasama na sila sa majority. Pareho. No? Ikatlo, yung kanilang mga followers ay may mga dynamics. Diba? May ganung mga dynamics. Dati nang bumabanat si Senator Trillanes kay Leni, di ba? No? Bago pa nangyari itong midterms. No? Kaya ito ay carry over ng ganung klaseng dynamics. Pero yan ay sinusubukan lang ayusin. No? Sinusubukan lang ayusin. Mas ang concern ko ay sila collectively should provide leadership dito sa lumalaki na anti-corruption movement. No? Dahil hindi pwedeng ang leader nito ay simbahan. Yung simbahan ay tutulong to provide the moral leadership. No? To provide the conscience nitong anti-corruption movement na ito. Pero may vacuum in terms of political leadership. Yun ang dapat punuan ni Leni, ni Risa, ni Bam, ni Kiko, habang nire-resolve nila kung sino ba ang tatakbo sa 2028. Dahil naghahanap ng leadership itong movement na ito. No? At iba yung moral leadership ng simbahan sa political leadership ng tunay na democratic opposition. No? Ngayon ko, makakatulong yan para i-resolve o i-manage itong mga dynamics na pinag-uusapan natin, attorney. No? Dahil magsasama-sama sila para sa pamumuno nitong anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty movement na ito. So magkakaroon sila ng reason to unite. Habang inaayos nila yung proseso to choose among them who will be the standard bearer for 2028. Pero tama ba Nal yung kuha ko na ganito? Senadora Risa, ang sabi niya, kung hindi tatakbo si Leni, handa siya na tumakbo. Kumbaga, president man yan, handa siya para pamunuan ng oposisyon. Kumbaga, kung hindi tatakbo si Leni, handa siyang tumakbo. Kung tatakbo naman si Leni, pwede siyang tumakbong vice president. Ngayon, ang problema natin, si Leni, in-interview ni Dindo Balares, kaya lang yung kasi si Dindo Balares, yung nag-interview sa kanya, kaibigan namin yun dito sa Bicol. Mas sa entertainment ang ang journalist yun, pero sa entertainment. Kaya kaibigan yun ni, di ba yun yung laging nagko-cover kay kay Chris Aquino. Taga dito yun sa amin. Pag bakasyon niya dito, dumaan siya kay Leni kasi magkaibigan. Parang nag-usap, hindi naman talaga formal na interview. Tinanong niya si Leni kung may plano pa bang tumakbo. Ang sabi ni Leni, mas gusto ko na dito sa Naga. Tahimik. Ang dami ko pang gagawin dito. Sila na lang doon. Di ba? Naging national yon. Naging national news yon na nung ginawa yan ni Dindo Balares, yung ganung So, kung si Leni, siya na mismo ang nagsabing mas gusto niya na dito sa Naga. Pero yung mga supporters niya kasi, gusto talaga tumakbo uli si Leni. At may iba pa naman ang sinasabi, kung ayaw ni Leni, si Bam. Tama ba yung yung ganitong kuha, Nal? Yes, for now, kung di tutuloy si Leni, then it will be between Risa and Bam. Ibang usapin pa sino yung magwa-vice president. No? Pero kung hindi talaga tatakbo si Leni, ay itong dalawa ang pagpipilian. Pero hindi ko sigurado kung 100% sure na hindi tatakbo si Leni.
Ang nabalitaan ko, she will decide in 2027. Ang Pero nabalitaan matagal ko, na ang 2027. doon nag-react si Trillanes. Oo. Ganyan na naman, no, et cetera, et cetera. Kaya merong parang may hinanakit si Trillanes dahil doon sa ganung klaseng nabalitaan ko. No? So, kaya siya ba ay open pa? Totoo ba yung sinabi niya that she will decide sa 2027? Kung totoo yun, then hindi pa siya sarado. No? May ganun pang opening. Gusto niya mag-focus sa Naga for now, pero sa 2027 can be a different landscape, can be a different situation for her. Hindi ko alam, dahil hindi ko naman siya nakakausap personally. Mga bali-balita lang ito. No? Mga bali-balita lang. Ikaw napanood mo, interview. Ako nga, hindi ko napanood yun. So, medyo limited yung aking vantage point. Pero kung totoo yung nabalitaan ko na nag-open siya sa 2027, then hindi pa siya sarado. Oo, pero tandaan natin na ang mga kakampings at ang oposisyon, ang pagtingin, hindi maganda yung nangyari nung 22. Nag-decide si BP Leni noon, October na, nung mismo ng October 2021. Yung mismo ng nasa home ng filing. Oh, at ang analysis nga ng oposisyon, yun ay hindi maganda. Dapat presidente yung tatakbuhan mo, dapat talaga 2026 medyo decided ka lang tatakbo ka. Kasi marami kang ihahanda. So, actually kahit si Sara Duterte, kung maaalala natin, ang sabi ni Sara Duterte, magdi-decide ako sa 2026. Siguro naman kahit naman yung iba 2026 din. Ang 2027, na yan? Filing of candidacy na ang 2027 October. Hindi na, buti yan, pwede yung 2027 ka mag-decide kung mayor ang tatakbuhan mo o councilor o governor o board member. Pero ito, presidente ng Pilipinas ang pinag-uusapan. President, Vice President. Pag mga ganyan na posisyon, medyo mahaba-habang preparation. Kaya siguro, ganun nga na, pwedeng nagre-react si dating Senador Sonny Trillanes na wala pang desisyon kung tatakbo. Anyway, tama yung mo, siguro tayong mga nasa oposisyon manawagan sa mga leaders natin na kailangang pag-usapan 'yan. Hindi pwedeng parang wala tayong pinagkaisahang desisyon tungkol diyan. Dapat ngayong 2026 ma-resolve 'yan at sino talagang tatakbo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.